Julia Barreto nakakaawa. Sa wakas, matapos ang mahabang linggo ng pananahimik, paulit-ulit na mga bulong-bulungan na nagpapasakit lamang sa puso ng mga taong sangkot at patuloy na sinusundan ng mga matang hindi marunong mapagod, tuluyan nang nagbawian ng gamit sina Julia Barreto at Gerald Anderson, isang hakbang na para sa marami ay hudyat na tapos na ang kabanatang minsan nilang ipinaglaban ng buong tapang at buong tiwala laban sa lahat ng pintas at intriga, sapagkat sa mismong araw na iyon, sa ilalim ng maulap na langit at malamig na hangin, dumating si Julia sakay ng isang itim na sasakyan, tahimik ngunit bakas sa mga mata ang lungkot at pilit na tapang habang isa-isang ibinaba ang mga kahon na naglalaman ng mga alaala, mga shirt na minsang isinusuot ni Gerald tuwing may taping at gusto niyang maramdaman ang lamang ni Julia kahit malayo, mga mug na may mga litrato nila na magkahawak kamay, mga regalo noong mga anibersaryo nilang sila lang ang nakakaalam kung gaano nila pinaghirapan itago sa mundo, at sa mismong labas ng gate ng bahay na minsan nilang tinuring na pangalawang tahanan, tahimik silang nagkatinginan habang si Gerald, na nooy kalmado ngunit halatang pinipigilan ang bumigat ang dibdib, ay iniabot din kay Julia ang mga gamit nitong naiwan sa kanyang unit, ang mga paboritong sweater na minsang ginamit ni Julia sa mga out-of-town trip nila, ang mga lumang Polaroid na minsan nilang pinaglaruan habang binubuo ang mga plano sa hinaharap, at ang munting kahon na may lamang sulat kamay ni Julia na dati ay inilagay niya sa bag ni Gerald bilang paalala na kahit pagod ito, palagi siyang may uuwian, ngunit ngayong araw na ito, habang pinagmamasdan niya itong ibalik, parang binabawi na rin ang mga pangakong isinulat doon, at sa bawat kaong ipinasok sa kotse, kasabay nitong ibinabaon ang lahat ng alaala na ngayon ay wala na raw puwang sa kasalukuyan, sapagkat ayon sa iilang nakasaksi sa tagpong iyon, tahimik lamang si Julia na pilit pinipigil ang luhang gusto ng kumawala, hawak-hawak ang kanyang phone na paulit-ulit niyang tinitingnan para lang may ibang silipin at huwag magpatinag sa bigat ng bawat segundong lumilipas, habang si Gerald naman ay nakatayo lang sa tabi ng gate, walang masabi kundi ang marahang tango na para bang sinasabi niyang, salamat, at, patawad, sa iisang galaw ng kanyang ulo, at sa kabila ng katahimikan, ramdam ng lahat na sa bawat gamit na binabawi at isinasakay, tuluyan na ring binabawi ang mga pangarap na minsan nilang binuo, mga plano ng kasal, bakasyon sa Europe, at tahimik na buhay na malayo sa kamera, na ngayon naiwan na lang bilang mga pira-pirasong alaala na walang ibang puwang kundi ang isarado at ilibing sa mga kahon, sapagkat matapos nilang isa-isang ibalik ang bawat gamit, wala nang ibang natira kundi ang mahinang, ingat ka, mula kay Julia na halos hindi na niya nailabas sa kanyang bibig dahil sa bigat na bumabara sa kanyang lalamunan, habang si Gerald ay marahang tumango bago bumalik sa loob ng bahay na ngayoy tila ba mas malamig at mas maluwag pero sabay ding mas walang laman, at sa pag-andar ng sasakyan ni Julia palayo, walang ibang naiwan sa kalsadang iyon kundi ang mga bakas ng isang istoryang minsang puno ng pagmamahal ngunit ngayoy tinapos ng dalawang pusong parehong pagod na, parehong sugatan, at parehong umaasang balang araw, sa kabila ng lahat ng sakit, ay mabubuo rin nilang muli ang sarili sa paraang wala nang kailangang bawiin, sapagkat sa oras na iyon, lahat ay tapos na, at ang lahat ng natira ay mga alaalang isinara na sa mga kaong sana'y hindi na muling bubuksan pa.